Konnichiwa buddies! This is Chris Sniper, ang inyong kaibigan na explorer dito sa Pilipinas. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Nationwide po ang scope natin sa ating Team Sniper na exploration. Ang ating hangarin ay makatulong sa mga katropa natin na gustong magpa-remap. At ngayon ay may actual remapping tayo na ipapakita, no? Ginagawa namin ito para sa mga katropa natin na palaging nanonood ng mga video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers and viewers natin. Naka 55,000 subscribers na po tayo. So hindi pa nakasubscribe, subscribe lang para updated kayo sa mga uploaded videos natin. Almost every week may may mga bagong video sa remapping, ha? Para makatulong din tayo sa knowledge na nalalaman natin sa galing sa ating mga mentor para ma-share natin through video. And maraming salamat dahil ang dami na nating mga positive feedbacks na mayroong nakakuha. So congratulations sa lahat ng naka-hits. Okay. So ngayon, diretso tayo. Nandito tayo ngayon sa isang area sa Mindanao lamang, buddies, no? Nandito tayo sa Santa Cruz, Davao del Sur, no? Alam naman natin ang Davao del Sur kung gaano siya ka-preparadong area, no? Panahon ng mga Hapon. Okay, so dito sa Davao del Sur, specifically sa Santa Cruz, ay maraming mga kayamanan ng mga Hapon na nakatago, no? At ngayon, kasama natin siyempre si Black Phantom na ating videographer, no? Makikita nyo mamaya ang kagwapuhan niya. Okay, so kasama din natin ngayon ang nagpa-remap sa team, no? Dito sa Santa Cruz, ang Team Fighter. Bansay Team Fighter! Bansay! Okay, ito yung mga team fighter natin, no? Okay. So, maraming salamat sa ating sponsor, no? Sa remapping session. Shout out kay Sir Phil, no? So, maraming salamat sa Team Red Ido sa palaging pag-sponsor sa mga area na nangailangan ng tulong. Okay, so Bansay Team Red Ido! Bansay! Okay, Sir Phil, salot. Okay. So, Salamat bro, Pel. Buddies, bago tayo magpatuloy, shout out muna sa katropa natin dyan sa Canlaon City. So shout out sa iyo, Brother Junjun de la Cruz, no? Sa team niyo dyan sa Canlaon City, Volcano, Negros Island. Kamusta Brother Junjun de la Cruz sa team dyan, no? Then shout out kay Brother Daniel Jalipa, ating katropa dyan na operation sa Sagay. Okay, so sa gusto magpa-shout out, comment down lang kayo po doon sa page natin na Chris Sniper page and Treasure Hunting Evidences. Okay, so arigato gozaimasu. Diretso na tayo sa remapping. Maraming salamat sa Team Fighter. Bansay! Bansay! Fight, fight, fight! Fight, fight! Okay, so ngayon ito na, diretso tayo sa remapping, buddies. Itong tinatayuan namin, sloping area ito eh, no? Diretso, tingnan nyo ang sloping area. So yung sinasabi ko na kailangan makita ang terrain. Sa sloping area na to, flat ground sa taas, din dito may creek. Yan, creek yan. Din sa kabila naman, andun ang bundok. May bundok dyan. Okay. So ngayon, dito sa creek, nag-letter C, cut yan dyan. Din nag-letter C naman doon. Ang formation ng creek is S-type. Code S. Okay? So kaya, mayroon siyang bench marker na punong kahoy sa norte. Code 1 yung S, buddies, ha. So ibig sabihin, may puno na luma dyan sa norte. Alam nyo anong puno yan? Puno ng langka or jackfruit. Okay. Ayan siya, buddies, oh. Ayan.
Kita nyo yan. Yung puno langka yan. Sa norte yan. Okay. Ngayon, may katugbang siya, no? Na naalay na puno din ng langka, napatay na, ha? Okay. Dito. So may sukat lang siya na 45 feet from langka to langka. So yung isang langka sa norte, ang isang langka naman dito sa south. Okay. So ngayon, ipapakita natin ang tinatawag natin na coordinate. So ipakita ko muna ang compass, ang positioning. Yan. Yan. Norte. Okay, ayan. Andun ang isang puno. Okay. Sa norte. Sa south, pabalik ka, andyan ang isang puno. So patay na yan na puno, buddies, ha. Sa treasure hunting, mag-ingat tayo, ha. Hindi tayo puputol ng kahoy, hindi tayo papatay ng kahoy, lalo na mga fruit bearing trees. No? Pagpatay ng kahoy, okay na yan, walang problema. Pero pag buhay pa, huwag niyong sirain. Magagalit ang DNR niyan. Okay. So yan. Bago natin titirahin yan, lapitan natin, tingnan mo nating orientation. Mayroon yang coordinate marker dito na may sukat din siya na 45 feet. Okay. Ibig sabihin 15 yards. Ibig sabihin from the old jackfruit going to jackfruit in the south 15 yards. Gaya naman dito sa bato na marker sa east side may bato na wood element patungo sa langka sa west. So ito, kumpasan natin. Yan. Yan. Kita nyo yan. 90 east. Ipakita ko mamaya. So back azimuth is west. Ito siya ang tinatawag natin na wood element, buddies. Yan. Okay, kung napapansin nyo, yan. Bato na hinati. Okay, may slash ba? Gitna. Yan. Ang meaning nito, wood element. Yan. Ito siya ang tatama sa 15 yards or 45 feet. So galing dito, okay, compass tayo. Okay. Ito sa east. So mag-compass tayo going west, 270, yan. 270 yan. Tatamaan yung dig site natin. Ayan. Okay. So mag-compass naman tayo doon sa 315 degrees, yan. Okay, 315 degrees, tatamaan yung isang langka or jackfruit. So, Nandyan sa back sa saging. Back azimuth is 315. So tatama pa rin ang 315 sa wood element. Ibig sabihin, nakatriangulate ito, buddies. Puno, bato na wood element. In triangulation na equal ang sukat. Okay, so hakbang na tayo dito. Galing dito. Punta tayo doon. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? So anong na, di ba? Sabi ko 15 yards. So tama ang sukat. Na may 15 yards din na sukat doon sa langka. Hindi na makita kipin. Nalihan ng buddies, ng saging. Okay. So ngayon, tingnan nyo. So, ito yung puno ng langka na old. Patay na. Patay na. Dito dati ang nakikita na helmet sa kabuta ng sundalong Hapon. Okay. Galing naman dito sa langka, mag southeast tayo. No, diretso na lang. 135 degrees. Yan. Galing sa langka dito sa south, tatamaan yung bato. Lapitan lang natin, maklar lang. Yan, lock point yan na bato. Okay. Doon diretso niyan, mga 50 meters, doon ang kalansay ng sundalong Hapon na nakasandig lang sa puno na luma na naka-uniforme pa. Pero kalansay na siya, kalabiran na buddies, nakikita ng mga native, no, dito sa Santa Cruz. Then, yan, ginawa na lang ng lumang sementeryo yan dyan. Dahil dyan nga ang Hapon na kalabira. So, after the war na yun, nakikita. Okay. So, ito na ang dig site natin ngayon. Yan. So, magtanong kayo, bakit dito tayo naghukay? Kasi nga, norte, south. Okay? So, actually, may deposit din dun, pero focus muna tayo dito. Nakalak na siya sa south.
pero wood siya. Okay? Din kung titingnan din natin, may wood element din doon. So, ang wood na ito, kasi ano siya, yellow fruit bearing, langka kasi, hindi ka nalalayo sa deposito. Dito tayo sa est sakod tree. Yan ang est. Okay? Rubinta. Yan, est. Okay, galing lang dito na 5 steps tayo ng 5 sa puno. Dito tayo sa gitna dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung center ng dig site natin. So, ito inuulit ko ba rin sa para safety ang mga digger sa operation dapat naka 5 feet by 5 feet. You know, pinutol namin yung ugat ha. Tingnan nyo, pinutol kasi patay na. Ha? Oh, correction lang, hindi kami nanira ng puno ha. Ito siya, sira na tayo ng puno, putol na. Namatay, kaya pinutol na lang nila. Itong ugat oh, yellow. No? Color coding na yan, buddies oh. Yellow for gold. Ayan. Yan ang ugat lang ka dito, pinutol. Hanggang dito siya. Yan oh. So, hanggang dito. 3 feet. Hanggang dito lang ugat, no? Yan, di ba? Dito naman ang item. Okay. So, dito na ito 3 feet pa lang. Naglabasan ng mga markers. Okay. Doon tayo mamaya sa markers titingin. Okay. So, ito na 5 feet by 5 feet. Then sa full blast operation dito, magtrapal na tayo. Wala pa kami trapal ngayon kasi nag-test dig pa lang. Okay. Diretso muna tayo bago tayo sa mga marker doon sa 135 degrees na marker. Dito. May naapakan ako. Ito yung tawag na travel stone. Papunta dito. Dead end. Okay. So ito naman siya, buddies. So kung titingnan natin yan. Ang forma niya, likod ng pagong. Dito lang, likod ng pagong. Ayan. Pero ang ulo niya, dito nilagay sa norte. No? South na yan eh. Ang creek. Ayan. Okay. Kung titingnan mo, ang ulo, itong ulo na to, na may forma na heart, or kokoro yan. Kita siya na heart. Ito. Atin. Medyo abstract no, pero heart yan. Formation. Okay. Pag ilalagay mo ito siya dito, ay magiging ulo talaga ng pagong. Dito siya. Okay. Pagkatapos, ito may foot marker. Siya, lapa-lapa. Pag ilagay mo yung paa mo dyan, ito, yan. Travel yan. Tapos, kung titingnan mo dito sa harap, may mata ito, dalawa. Yan. Yan o, grab part, mata. Dalawa. Yan. So, ang tinitingnan naman ito, nasa tubig. May spring yan dyan. Hindi na may pakita kasi may mga tanim eh. May spring yan dyan. Okay. Ito siya. So, ulo ng pagong, ang marker is turtle marker. Dito naman sa kabila niya, ito. Na-stacka na kami. Ito yung sa 135 degrees. Yo. Pag titira tayo, 315 na doon sa dig site, 135 naman dito. No? Okay. Ito siya. May makita ka na metal. Metal element. Parang bintana lang, no? Arco. So, this is what we call metal element. In front, sa east side niya, is tinatawag natin, sa 135 degrees, tinatawag natin na dig site na sa gilid lang kasi wood ito siya. So in connection doon sa wood na marker natin. Ito yung istaka natin. Okay. Istaka yan sa load, nasa gilid lang. No, hindi natin yan tinitisdig kasi may tisdig na tayo doon. At saka may marker siya. Ayan. 1, 2, 3. Ibig sabihin yan, small or little. Small deposit bodies in front. Ay, may bintana yan. Grab type pa. Ang ganda, no? Ayan, no? Ayan. Okay. Ito pa to. Dito na tayo. So, in line with this, ito, lock point, north-south. Yan. Ito siya. North-south. Yan. Tatamaan yung wood element kanina na marker natin. Yan. Yan. Kaya nasa south ang pagong.
Yan, kita no? Tingnan yung orientation yan, no? North, south. Sa pagong, no? Pag pagong, nandito siya sa south ang item, ba? Primary. Palaging south ang primary marker. Pero pag ginawa kasing lock point to, naka 135 siya doon sa puno. Okay? That is wood element secrecy. Okay. So yan, buddies. So ngayon, diretso na tayo. Ito yung pinaka-importante. Ang tinatawag natin na hidden trail marker or HTM. So iba ang HTM ha. Ang HTM ay surface trail marker. Sa surface makita tulad ng puno, big boulder. Sa ilalim naman hidden, nakatago ng mga marker. Ito yon ang nakuha natin dyan sa pag-test dig natin. Kaya kung mapapansin natin dito sa area, kunti lang ang mga bato. So ibig sabihin, less ang mga boulder dyan. Kaya ang mga bato na nakita natin ngayon, maliliit. Okay. Ang kakaiba, ito buddies. Ang bato na to, ang pinakamalaki sa lahat. Pero mayroon siyang X marker. Yan. Klaro lang. Okay. Tingnan nyo ang formation. Ayan. Okay, alam niyo na yan, no? Ano yan? Bao-bao. Yan. Okay, yan ang ulo niya. Okay, set up, oh. Ayan. Ito sa ilalim niya. Pansin nyo? Daming dots, buddies. Mga dot na maliit. Okay. So yan siya ang tinatawag natin na primary marker na kuha natin sa dig site. Mayroong X. Okay. Ngayon, ang mga kasama niya ito. Ulit-ulitin namin, kailangan may makita kang heart marker o tinatawag natin sa kanji na kokoro. Ito siya. Ang heart natin. Heart na heart, no? Yan, no? Kita slip. Ayan. Pataas man yung heart, kipi. Sa kabila, oh. Yan. Ganda na, no? Heart talaga, no? 3 feet pa lang ito, buddies. Wow. Okay. Mga maliliit. So, alam nyo pang maliliit na. Okay. Una ang heart, bro, no? Una ang heart pagkakuha. Sunod naman itong flat stone sa base. Flat yan, buddies. Okay. Code 5 marker pa nito dahil may code siya. Slash. Then may dot sa ilalim. Ibig sabihin yan, sagiro. Under. So, Kojiki stroke siya. Slash. Dot. No? Same lang to ng sita. Downward or under. Ano? Yan. Klarong-klaro. Slash. Dot. One item under. Flat. Para lang siyang paa ng kabayo. Parang horseshoe eh. Okay. Yan. Klaro. Okay. Tabi muna natin ha. May kokoro tayo. Okay. Ito siya. Kung pansinin natin mga maliit. Nagtaka kayo no? Iba-iba. Pero may mga indication. So, ang indication nito, lahat yan cutted stone. Okay. Unahin natin to. Ito. Bato lang siya, no? Almost tamago. Almost mag-ublong, no? Yan. Yan. Pero, may hole. Nakasya ang isang daliri. Yan. Ibig sabihin yan, one deposit underneath. Yan. Sana maintindihan nyo body sa para hindi na paulit-ulit ang katanungan kung anong mga meaning ng HTM. One deposit underneath. Yan o, kasya talaga. Yan. Klaro no? Bato na maliit lang na tamago na may dot. Okay. Tabi natin. Next is itong tinatawag natin na ulo ng langgam or turi. Langgam, pwede chicken, pwede Snail. BB. Okay. Ang snail asa to sa formation sa snail. Oh, ito siya. Kung titingnan mo diyan na angle, parang ulo ng langgam o BB. Yan.
Paano po siya, oh. Sapatos. Iba to, dinikit to. Yan, may cutting talaga ba dito. Tinapyas yan, oh. Yan, oh. Tapyas. Kinakat talaga, oh. Nasa tong snail? Anak? Oh, parang snail, no? Oh, yan. Okay. Dinikit. Yan. Tiba yan, buddies, oh. So, kasama to sa code 5 natin. Yan. Okay, ano, mas maganda siya. Okay. Old ng bird. Okay, pasentering yan. Okay. Head pa rin ng turi. Okay. Ito naman, yan, titingnan natin. Pansin nyo, ibang kulay. May oblong, tapos may race. 1, 2, 3. 3 race yan. Yan, o. 1, 2, 3. Okay? 3 race. So, kada race is 1 yard. Kaya, sa 9 feet pa lang, babantayan natin anong makita na coordinate marker. You know? Talagang inukit yan, buddies. Yan ang pag-identify ng marker. Yan ang importante. Hindi lang tayo remap sa taas. Dapat sa ilalim. Alam din natin anong indication. Yan siya, mga cuttings to na yan. No? So, very simple but very relevant. Cutted. Yan. Ito pa, maliit. Ayan. So, ito, ang apat. So, titingnan natin. Yan. Nakaiba talaga to. Yan. Okay. Hopefully, naintindihan nyo ang mga importansya ng tinatawag natin na hidden trail marker. Okay? So, yan lang, buddies. And thank you for watching. At kung magpa-remap kayo, may number po tayo dyan. Tawagan nyo lang or text si Black Phantom sa kanyang number 099775107660. No, direct contact lang kayo, no? Or mag drop comment kayo sa page natin. Okay, yan. Thank you, Black Phantom. Dito muna ang team Dito kayo, maliwanag dito. Ang team Fighter. Okay. So, yan. Kasama natin. So, ito yung mga tropa natin sa Team Fighter. Then, salamat sa katropa natin na Team Red Ido sa pag-sponsor sa remapping session. Bropel, salamat. Oh, thank you. Bansay. Team Victory, shout out. Oh, sa Bulacan, Team Victory. Otol Kimso, Takida, shout out og sa lahat ng mga Tunggang. sa mga tropa ko sa Luzon, brother, sa mga tropa sa Luzon natin, Team Komando. Team Komando, shout out kay kina Kuya David, kina Sir Joy, Buddy Milnar, saka kay Utol Architect Anton Anchita. So yun lang, buddies. Thank you for watching, and once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Bansay Team Fighter! Bansay!